Doon po sa naging katanungan niyo, Ma'am DJ, ang pangyayari po, ang insidente ay nangyari hindi po sa Sulu. Ito po ay nangyari, Ma'am DJ, sa Zamboanga City. Mhm. Subalit ang biktima ay ang aming provincial election supervisor ng Sulu at nabawian po ng buhay yung kanya naman pong kapatid sapagkat sila ay tinambangan habang sila ay galing sa airport ng Zamboanga City. Meron po mga balita ano, na meron daw electoral aspirants, hindi ko sure kung diyan din sa area nila ng Zamboanga or baka sa Sulu, ang may mga order daw ng pag-atake, hindi lang sa election officials, maging daw po sa mga pamilya nila. Ano pong dahilan nito, attorney? Yan po yung tinitingnan natin na anggulo, Ma'am DJ, sapagkat sabi po ng aming provincial election supervisor, mukhang naalam niya at napupunto niya kung sino ang responsible dito sa pananambang sa kanya at medyo election related ito. Well, pag sinabi natin election related, may posibilidad na isang politiko ang nasa likod ng insidente na ito. At sinasabi po niya na meron kasi siyang mga tinanggihan na mga request na alam niya at sa palagay niya ay hindi tama at hindi nararapat. Kung kaya naman ito ay nagalis sa kanya. Ma'am DJ, ito po ay pangatlo ng insidente ng karahasan laban sa aming local COMELEC. Nangyari ang una dyan po sa may Sultan Kudarat sa Ninoy Aquino, ang pangalawa sa Nunungan, Lanao del Norte. At ito nga po yung pangatlo na sa isa naman po namin provincial election supervisor ng Sulu, bagamat hindi doon eksaktong nangyari sa probinsya ang insidente. Oo, ito po mga nabanggit ninyo, attorney, na pangatlong insidente na nga po ito, ano, may naunang dalawa. Meron din po bang casualty dun sa naunang dalawa? Yung pong dalawa ay parehas pong hindi pinalad, parehas po itong namatay. At dito po sa pangatlo naman, nakaligtas yung aming provincial election supervisor. Wala po siya kahit na anong galos o sugat. Subalit ito pong kanyang kapatid naman ang nagbuwis ng buhay, alang-alang sa kanya. So, yan po yung nakakalungkot. Nadadamay yung aming pong mga kamag-anak, yung mga kamag-anak ng ating mga local COMELEC sa mga ganitong klaseng karahasan dulot ng pamumulitika. Oo. Attorney George, dahil po sa pangyayaring ito, hindi kaya magbunga yan ng takot dun po sa ilang mga opisyalis pa po natin sa ibang mga lugar na matindi rin po ang bangayan ng mga politiko? Bagamat maaaring totoo po yan, Ma'am DJ, pero katulad po nitong mga insidente na ito at itong huling nangyari sa Zamboanga City, yung mismong aming tauhan, ang aming provincial election supervisor ng Sulu, ang nagmamatigas at sinasabi niyang kung pwedeng huwag siyang tatanggalin sa Sulu sapagkat nangangahulugan lamang na ibig sabihin natatakot siya o ang komisyon dito sa mga pangyayari ito. Kinakailangan ipakita po namin na kahit paano kami ay hindi matitinag, Ma'am DJ, at hindi naman sa nagtatapang-tapangan, pero isipin niyo po kung tatanggalin natin yung local COMELEC natin at ililipat sa ibang lugar, maliban sa ang perception ng mga ilang politiko, ganun lang pala, para matakot o para mapalitan. Ang mangyayari po niyan, mawawala at madedemoralize po yung mga katauhan natin. May mga pamamaraan naman po kami, Ma'am DJ, upang maprotektahan pa sila. Katulad ng pagpuprovide sa kanila ng mga security personnel, katulad pa mula sa PNP at sa AFP, pero hindi po namin at basta tatanggalin dahil lamang sa isang maliit na pangyayaring katulad niyan.